Maliban po sa Pasko at Bagong Taon, isa po sa pinakahihintay nating okasyon sa ating barangay ay ang kapiestahan. So nalalapit na po ang aming piyesta dyan at nagkaroon po ng Mr. and Miss United Nations. So nagkaroon po ng parada kasama po ang mga drum and lyre po ng aming paaralan dito sa De Los Remedios Elementary School. Nagpapakitang gilas po sila dyan. Pinapakita po nila yung galing nila sa pagtugtog po ng drum and lyre. Ayan po yung nasa unahan, mga Margaret. Sa likod po, mga flag. At doon po sa likod naman ng mga flag ay ang mga instruments po na ginagamit nila. Dahil ngayon po ay bisperas ng piyesta po sa amin, busy-busy po ang mga tao dito po sa bahay ng aking bayaw, kapatid po ng aking asawa. Dahil hindi po kami naghanda ngayong taon na to, marami po kasing bayarin na dapat bayaran. Kaya dito muna kami tumambay sa bahay po ng kapatid po ng aking asawa na si Ate Early. Busy-busy po silang naghihiwa po ng mga karne. At dahil ngayon po ay araw ng kapiestahan, ayan po, busy-busy po ang aking asawa na mag-prepare po ng mga bulaklak para sa akin. Ayan, kakuntsaba po niya ang aking anak na si Bubod. Isusurprise daw po nila ako dahil 24th year anniversary po naming dalawa. Ayun po ay October 16. Yan, papalapit na po sa akin ang aking asawa. At binigay na po ang kanyang sorpresang bulaklak at ako po ay kanyang niyakap. At ngayon naman po ay October 17, katatapos lang po ng piyesta. Binigyan po kami ng ulam ni Ate Early. Ayan po, napakasarap po ng ulam. Meron pong menudo, may kaldereta at iba pa. So, init muna daw po ni tatay ito at kami po ay kakain maya-maya. So, yan po ang pinakamagandang part po ng fiesta, yung pagkatapos po. Dahil yung pagkain daw po kapag pagkatapos ng fiesta ay napakasarap. Lalo na po kapag niluto po siya ulit. Mag-iinit na po kami ng mantika. Dahil iinit na po ni tatay ang aming pong ulam. Nilagyan na po niya ng mantika ang kawali. Anong mainit na po ang kawali, inuna po niyang inilagay ang mga Shanghai. So, hintayin po naming uminit muna yan. At nang mainit na po, inalis na po ni tatay sa kawali. At nung naalis na po sa kawali ang mga Shanghai, nilagay na rin po niya yung mga iba't ibang mga ulam po na galing po kay Ate Early. Yan po, pinagsama-sama na po ni tatay at inilagay na po niya sa kawali para mainit po yung ulam pag amin po siyang kinain. Ayan. Mainit-init na po. At tinakpan na po ni tatay ang ulam. Yan po yung manok na may bigat na 5 hanggang 6 na kilo. Binili po namin yan nung bisperas po ng fiesta. Lulutuin po sana namin siya kaso po sa birthday na lang daw po ni Bubot. So hindi na po namin siya niluto. At ngayon po, mainit na po, luto na po ang aming ulam, pero sabi ni tatay may sabaw pa po. Kailangan medyo tuyo daw po yan para mas masarap. Kaya ayan din po yung kambing, sinigang na kambing, luto na rin po siya. Sa palagay ko po, luto na rin po yata itong aming pong ininit na ulam. Medyo natutuyo na po siya. Kaya sa palagay ko po, malapit na pong maluto yan. Napakasarap po. Pinaghalo-halo na po namin yung mga ulam para isahan na lang po yung luto. At si tatay nagluto rin po ng talong dahil masarap daw po ang talong.
Tinakpan po niya. At ngayon po, luto na po ang aming ulam, ang pinainit na ulam. Meron pong menudo dyan, may kaldereta, so iba-iba. Pinaghalo na po ni tatay yan para daw po masarap. Ayan na po ang aming ulam ngayon pong araw na ito. Napakasarap po. Yan, pagkatapos pong nailagay ni tatay, nilagay na po namin sa mesa ang aming mga ulam, ang Shanghai, ang sinigang na kambing, at yung ininit po na ulam ni tatay. Nandito nga po pala kami sa likod ng bahay. Ayan po si Cheche, si Bubot at si tatay. Masarap pong kumain dito dahil presko, mahangin po. Busy-busy na pong kumakain ng aking mga anak. At ngayon po, sabay-sabay na po kaming kakain. Si tatay, si Bubot at ako. Napakasarap po ng pagkain. Kaya tara po, samahan niyo po kaming kumain. Magandang araw po.